Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga Sir Madam Idol. Ngayon ay ibabahagi ko naman kung paano ko ginagawa ang ating chamber ng ating Calandius oil. Ito ay ibabahagi natin para masundan ng mga gustong mag DIY na marunong namang mag-welding pero hindi pa po masyado sa pagpapabricate. Panoorin nyo po ito at ito ay babagay sa iyo para makapaggawa ka ng sarili mong Calandius oil. So una kong ginagawa mga Sir Idol, meron ako ditong pinagkatingan na ito i-explain ko na lang, di ko papakita yung kung paano ko na ginawa para masundan po, no? Kasi masyado pong mahaba yun eh. Ito po, meron po tayong bakal dito na pinagtabasan ko. Ito po ay naglalaro sa 4.5 4mm to 4.5 ang kapal. Ayan po yung plate natin. Ang tinabas ko po dyan ay ito na siya. Ayan, no? Nagtabas ako ng, ang tubo po natin ay 4.5. So nagtabas po ako ng 4.5 and then binutasan ko na rin po sa gitna. Yan. Ang una, para po siya mabilog, ito po ang ginagawa ko. Ayan. Kinakat ko po siya ng ating cutting disc pa dalawa. Ngayon ang pagka natin nakat na yan, matatanggal na po ito pag inipit ng plies eh. Tatanggal na po yan. Iga-grind pagka naputo tanggal na po, ito na po siya, no? Yan, ito ganito na po ang kalalabasan niya, no? Pag nag-grind ko na yung paikot. Ayan na po siya. So kapag nag-grind na po natin ng paikot at ayan na nga po, meron ng butas po yan na ang pinambutas po natin yan mga Sir Madam Idol ay ang ating hole saw, no? Pulso po ang gamit natin yan na HSS. Yung ganito po, no? Ito pong ganito, no? Ito po ay binabala natin dito sa ating barena. Ayan po. Saktong-sakto lang po yan. Malinis po yung pagkakabutas natin. And pag iyan na po natin na butas ng ganyan, eto na po yung natin, no? Ilalagay. Ito po ang natin, ang atin pong base plate ay nakabikat po. Yan, naglagay po ako ng bikat dito para sa pag-welding. Mamaya makikita niyo po yan. Ito na po ang kasunod niyan. Ganyan, no? Actually, ito po talaga yan. Yan. Ito yung pansalpa. Kaya lang ito po kasi is puputulan ko pa. Gagawin ko pong ganito. Yan, ganyan na po yan. Yan, no. At wiwildingin na po natin dito. Ito na po yan kapag natapos pong ma-welding, ito na po. Yan, no. Ang nakausli po natin ito ay nasa 1.5 cm. Itong nakalabas natin, sinadya nating taasan po yan. At ito po yung nakalagay dyan. Yan, mga Sir Idol, ganyan po siya, no? So pagkatapos naman yan ay maggagawa naman tayo ng kanyang chamber. So isasample ko sa inyo dahil ang ating chamber ay mayroon pong nakaslan po yung bunganga. So halimbawa po, ito po yung ating pinutol. Halimbawa lang po ito kasi undersize po ito. Ito po yung ating pinutol. Hahanapin po natin kasi mamarkingan natin, bibiyakin po natin. Hahanapin natin yung pinakadugtungan niya. Ayan po, ito po yung pinakadugtungan nasa loob na guhit. Yan po, tatapatan ko po ng guhit dito. Yan. Ito po yung sistema ng pag-layout. And yung guhit pong ito ay tatapatan ko naman po siya dito. And then kukunin ko na naman po yung dito sa gitna nito at nito. So ito siya. Yan. And then ayan, may guhit na, tatapatan ko na naman po yan
dito. Ayan. Ito na po ang guhit niya mga sir idol. Ayan. At ito. So ayan ay hahatiin ko na naman yan. Ganito lang po yan mga sir idol. Hahatiin ko na naman siya sa gitna. Ayan. At dito na naman po sa gitna. Wala na pong ano to hindi na po tayo gumamit ng metro. Ano po to, mabilis na pagli-layout nito. Kayang-kaya na po ito kung inyo pong susundan. So ayan na siya mga sir idol, no? Paikot na siya ng guhit. Yan. Pagkatapos niyan ay bibiyakin po natin yan gamit ang ating cutting disc, no? Bibiyakin po natin yan hanggang dito sa dulo ng ating tape. Yun po ang purpose ng tape natin, na bukod doon sa para makita natin ang guhit, ay yun na po ang palatandaan natin ng ating hangganan ng pagbiyak. Pagkapag iyan po ay nabiyak na po lahat, po papaluin na po natin ng martilyo, no? Ipahiga natin na mayroon tayong pinagpapatungan. Papaluin na po natin yan na tumikom. Pagka nakatikom na po sila at nagdikit na po yung dalawang yung sa pinagbiyakan mo, nagdikit na, padadaanan na naman po natin ng cutting disc. Ngayon, lahat po yun padadaanan uli natin. At pag natapos na siyang mapadaanan lahat, papaluin na naman po natin, papasok para tumikom. Yung ganun po uli ang sistema. Kapag halimbawa kung ganyan po yung ito po yung biyak, papaluin natin hanggang sa magdikit po sila. So ang kalalabasan po niyan mga sir, madam, idol, ay ito na po. Yan, kita nyo. Ito na po yung kalalabasan. Nakaslant na po yung ating tabi. Kasi sa simula, ganito lang po yan. Pantay lang po. Yan. Ngayon, ito na po siya. So, pag natapos yan, mga sir, madam, idol, doon na natin ipipix ang ating base plate. No, maandyan po yung kasama na po yung yung ating nozzle. Kung mapapansin nyo mga sir idol, ito yung sinasabi kong nakabikat. Bakit ko po nilalagyan ng bikat, no? Kaya po natin nilalagyan ng bikat mga sir idol, para po, ayan po siya, kita nyo yung awang. Para pag winilding po natin, pasok po yung welding natin sa loob, no? Paikot. Pasok po yan dyan. At pag natapos po nating ma-welding, ang grinder ko po kasi pinapantay ko po dito So malaki pa po ang kapit niya sa loob. Hindi po pareho ng nakaganyan lapat lang. Ayan, ganyan, halimbawa walang bikat, ganyan lang siya, no? Pag winilding natin, tapos grinder natin ng pantay, maliit lang po yung kasi hindi po nakapenetrate sa loob yung ating welding. So kaya po may bikat. So ayan, kapag yan na po ang sistema mga sir idol, ayan, hahanapin na natin yung pinakagitna niya, at yan po ay ating iispatan na, no? Iispatan na po natin yan at welding. Ngayon pag natapos na yan mga sir idol, na welding na natin, no, i-grind na rin po natin to, lilinisin natin at lalagyan na natin ng elbow. Yan. Wiweldingin na naman po natin yung elbow dyan. Kasi ang elbow po na yan na 3/4 ay yung gagawin nating linya ng hangin. Nakaganyan na po yan. Yan. So, ayun guys, wiweldingin ko muna to. So, ayan mga sir idol, natapos na natin siyang ma-full weld and na-grinder na rin po natin. Ito na po siya. Yan. Nag-grinder na. Yan yung sinasabi ko na ginagrind natin ng pantay ito.
kaya natin nilagyan ng bikat kasi pinapantay ko po pag grinder dito para mas malaki po yung kanyang kapit. Ayan. So pagkatapos niya mga sir idol, ito na nga po yung elbow na nilalagyan natin ng ng 12 inches na nipple. 3/4 po ito, 12 inches. No, hindi ko na po yan pinuputulan. Yan po yung nakaganyan. Ibinibend ko pa po ito ng paangat. So papakita ko rin sa inyo yan mga sir, madam idol. So ngayon ito ay iwi-welding na naman natin. So abang-abang mga sir idol. Ayan mga sir idol, na-spot pa lang natin ng isa, i-align ko na lang. And then, ipo-pull weld ko lang to mga sir idol. So, ito na siya mga sir idol, na-pull weld na po natin ang elbow na ating nilagay, yung elbow na 3/4. Ayan na siya. Ni-steel brass ko na po. Ayan. Ito po ay ang linya ng ating blower. Ito po yung kanyang tubo. Yan po yan dyan. Yan. Ito ay binibend pa natin ito na para ito ay medyo tumaas. So ngayon, ito na naman po ang aking ikakabit, yung kanyang linya ng yung intake ng langis. So ayan mga sir idol, babarinahin ko pa po ito, bubutasan ko po ito. Galing po sa flooring, 3 cm po ako kung maglagay. Bubutasan ko siya ng talim ng 3/8 na lang. Ito 3/8, hindi na po yung HSS natin na hulso. Meron naman po akong maliit pa nun, pero 3/8 po ang gagamitin kong butas nito dito. At yung butas ng manual natin na oil level regulator, andito po yun sa kabila. Gawin ko muna mga sir idol.